So may video dapat tayo, kaso ang daming naging issue. Nabura, walang recording yung mic, so hindi ko napindot yung record. Ikwento ko na lang kung ano nangyari. Nagsimula siya sa bagong jacket, first impression. Biglang lumabas yung high coolant temperature. Yung kay press naman, pumunta tayo, pinaayos kung paano inayos. Wala rin tayong video. Tapos yung kanina, ganito nga, kinikwento ko na rin kung ano nangyari. Tapos naghahanap tayo ng barbershop. Ayun, lobat. Simula pa lang lobat na. Ayun, so simulan natin sa jacket. First impression, ano siya, light all mesh. Hindi ko siya napansin na all mesh nung in-order ko siya. Basta nakita ko lang siya na puti. Pero sa website, gray siya, gray. Pero buka siyang puti. Yung problema, hindi ko siya napansin na all mesh siya. Wala siyang hindi kagaya dito sa natin to. Iba yung tela. Iba yung tela dito. Mesh dito sa ilalim, sa labas. May anti-skid siya. Hindi naman anti-skid, pero protection. Magkaiba yung tela. Yun, wala. Kumini pala siya, kumini. CE1, pero yung mga padding, kasi di ba pag CE1, yung pagkakaalam ko, siya, lambot siya pag pinipisil mo ng dahan-dahan. Tapos pag binigla mo, tsaka lang siya parang tumitigas. Pag bigla mo siyang parang nag-a-adjust. Kasi ganun din yung sa mga ibang jacket natin. Puro CE1 yung mga jacket natin. Yung mga yata ngayon, CE5 na yata or 6. Nga, pag pinipindot mo, matigas kahit dahan-dahan. Tapos siya, honeycomb. Kaya siguro matigas lang siya kasi honeycomb. Hindi ko alam eh. Sa nakakaalam kung CE1 nga yung ganito, pa-comment kung meron kayong na ganitong experience din. Kaya nga siguro light siya. Kasi light eh. Light yung parang selling point niya. Yun yung sa title din, light. At ng padding honeycomb, which is okay sa akin yun. Nga magaan. Tapos yung mga kabitan niya, lahat ng jacket natin, lahat ng kabitan ng paddings nakatahi sa loob. Alam niyo yun? Gets siya ba ibig ko sabihin? Parang may bulsa siya na nakatahi sa loob. Ito hindi siya nakatahi. Parang naka-suspend siya sa loob ng jacket. Tapos parang yung mga kanto-kanto lang yung nakadikit. Tapos parang may telang nakadikit lang siya kanya. Doon din ako na parang kasi hindi dito sa balikat. Kasi iba, di ba? May velcro pa sa loob di ba? Para malak yung mga padding. Ito, may velcro naman yung iba, pero yun sa balikat, hanging siya lahat. Tapos walang velcro na lock sa balikat. So, nung ginamit ko siya sa office, kasi sa office sinasampay ko lang sa motor yung jacket. Kasi may parking naman tayo dun. Parang nag-aalangan ako, parang kapag mali yung pwesto mo na pagsampay, baka mahulog yung padding. Hindi ko mapansin. Yun yung mga napansin ko. Hindi naman siya deal breaker. Maganda naman siya, magaan. Pero parang hindi ako convinced dun sa slide protection nga. Yung padding okay lang. Kung isiiwan niya ibang klase, okay lang din yun. Pero yun nga, kasi all mesh siya. Pag kumiskis sa sahig, hindi natin alam kung gaano katagal yun. Or baka naman advanced mesh na yun. Kasi tibay na siya ng mga ganito na tela. So hindi natin alam, hindi natin sure. Pero okay lang, magaan naman. Siguro yun yung kapalit ng para maging magaan talaga siya. At saka komportable kahit mainit. Tanghali, pinatid ko si Mrs. Hindi man tanghali, umaga yun, pero maaraw. Naramdam mo yung hangin kasi nga all mesh siya. Kahit saan tumama yung hangin, pasok talaga. Nung una ko siya sinuot, hindi ko pa siya nagamit pa uwi. Sabi ko, baka malamig siya pag madaling araw. Malamig nga. Pero hindi siya ganun kalamig kagaya ng ine-expect ko. Nagiginawin ako. Malamig pa rin naman, pero kaya ko pa rin naman yung lamig. So yun, yung overall natin, first impression. Pwede na. Kasi mura lang siya, 4.7 lang siya. Parang kapresyo lang niya tong jacket natin na nitro. So goods yun, di ba? Next, high coolant temperature. Stress ako nun, sa totoo lang, nung bumiyahe tayo na stuck tayo sa traffic. Ginagawa ko, pinapatay ko na siya. Kasi nga, iniisip ko, baka may masira. Kasi hindi na siya bumababa yung temperature niya. Baka may sobrang init ng mga bakal-bakal sa loob, di ba? Madali ma-damage. Grabe yung traffic nun sa C5. Sana ngayon hindi. Tuesday pa lang ngayon. Ayun, dire-diretso yung traffic. Ang haba, napakahaba talaga yung traffic nun. Kahit hindi ako masingit, di ba? Talagang pinipilit ko na sumingit kasi di ako makakapasok. Aga ko umalis nun. Umalis ako nun, parang 2:00. Pero na-traffic pa rin ako, lalo na siguro ngayon, rush hour. Ayun nga, sobrang init. Tapos pagdating natin sa opisina, nung ini-investigate ko na siya, pag ini-start ko, namamatay. Wala pang, parang mga 5 seconds, patay na. Sabi ko patay, sira na yan.
paano ko uuwi? So message ko si Pres, sabi niya, tignan mo yung fan, baka hindi umaandar or tumitirik yung fan, ganyan. Check mo yung coolant kung mababa na. Sinek ko naman yung coolant. Bago yun, bago ako malis nun, nagdagdag ako ng coolant dito sa may lagayan dito. Nalagay ko ng luma akong coolant. So yun yung nangyari, tumirik. Hindi man tumirik siya na nakaparking na. So okay, tingin ko okay sa coolant kasi nga, di ba? Kinargahan ko siya, puno pa. Konting-konti lang nadagdag ko. Tapos sabi ng barkada ko, buksan mo yung yung radiator. Tignan mo kung may laman yung radiator. Hindi mabuksan, di ba? Kailangan tanggalin yung parang bearings. So pinuksan ko yung lagayan ulit. Sabi ko, puno pa, tignan mo. So kapato tayo nun. Bago pala yun, pagka nakahinto ako ng matagal, dahil nga traffic, tapos makakakuha ako ng medyo open, aarangkada ako, inuubo, parang mamamatay. So yun nga, sabi ko, may problema na. So yun yung iniisip ko, baka nung pagpa-uwi ako madaling araw, magganon din. Kasi nga, biyahe tayo. Pero confident naman ako, madaling araw kasi walang traffic yun, tapos malamig pa. So mabilis yung andar natin, hindi naman tayo nagka-problema. Nagpaalam na agad ako nang bago ko umuwi sa boss ko. Sabi ko, boss, may issue yung motor ko. Kung pipilitin ko pumasok kinabukasan, kasi Wednesday yun, pipilitin ko pumasok kinabukasan, baka magkaroon ng problema yung motor ko. So mas maigi kung ipayos ko na lang muna, mag-work from home na lang muna ako ng 2 araw. Kasi hindi ko alam kung kailan ko siya matadala kay Press. Thursday, dinala ko. Di rin natin na-videohan. Visit nung naki-press na kung paano inayos. Unang tingin pa lang ni Press, kasi bumili na ako ng coolant tsaka ng distilled water. Tapos dinala ko rin yung luma kong coolant. Papa-flashing ko na. Di yun muna unang chinek ni Press. Sige, flashing, then drain. Pag drain ka, kaunti na yung laman. Sabi niya, yan na yung dahilan nun. Iikot yung fan mo, pero hindi niya mapalamig. Dire-diretso lang yung ikot ng fan. Kaya lumalabas yung high temperature coolant. So, flashing, tinis. Tapos kulang pa yung coolant na nabili ko, yung bago, yung ready to use. Kasi yung isa natin hindi siya ready to use, tinimplahan na ni Press yun. So, pinlashing, sabi ni Press sobrang linis pa, kaya ilang beses lang hinugasan. Tapos kinarga na yung coolant. Tsaka yung diragdagan, kulang kasi nabili ko. Parang isang bote lang. Hindi ko alam kung 1 litro yun eh. 800, basta kulang. Dinagdag na lang ni Press yung coolant ko na luma. Pwede pa naman daw. Taas nung tinis, moment of truth, pinainit. Bumukas yung fan. So wala pang 1 minute, patay yung fan. So ibig sabihin, lumalamig siya. So ang naging issue pala, kapabayaan nung may-ari. So yung pinagdaan akong kaba, worry, na prevent sana kung nag-proper maintenance tayo. Kasi sabi ni Press, every year yung coolant. Sobrang tagal na nun. Parang mahigit 1 taon na yun. Nung 30k odo pa lang yung nagpa-flashing ako nun. Confident kasi ako kasi hindi siya umiinit talaga. Akala ko okay lang. Hindi pala. Coolant lang pala yung issue. Ang dami ko nang iniisip na baka may nasira na ganun. Sabi ni Press, mamamatay talaga mag-isa yan. Safety feature yan. Pag umabot ng 100 tapos hindi bumababa yung temperature ng makina mo, mamamatay yan mag-isa. So hindi yun, walang nasira yan dyan kasi nga safety features na yun. So goods. Tanggal lang kaba kasi iniisip ko baka may nasira na sa loob kasi binyahe ko pa rin kahit nag-overheat na. Pero hindi, ganoon talaga yun, mamamatay talaga yun mag-isa. Tapos yung isa pala, yung nakalimutan ko yung isang part na hindi rin natin na video. Nabura ko siya, yung nahulog yung camera natin, nasa expressway tayo, MCX. Ayun yung sinundo natin sa misis bago natin kunin yung may video din yun, yung bad trip na bura nung nahulog siya. Buti na lang nakatali siya kasi gusto ko i-share yung ginawa natin. Kasi nung una napansin ko na siya, yung stock, yung GPRX may pangalan nito, basta yung chin mount na binili natin. Hindi tayo bumili kay Hansi kasi namamahalan tayo. So ito yung binili natin, mas mura. Kaso napansin ko medyo lumalaylay na siya. Buti nakauwi na ako, tapos napansin ko nandito na tayo sa bahay. So ginawa ko, tinanggal ko na siya, pinalitan ko siya ng 3M. Kaso yung 3M na gamit natin, hindi ko alam kung peke or old stock. Kasi mura yun yung binili ko online. Di ba ang 3M mahal talaga? Double sided tape. Kinabit ko yun, tapos silagyan ko ng tali. Yung tali na yun, yung gusto ko i-share. Yung tali na yun, matali sa chin mount, tapos matali rito sa may bandang tenga. Yung tinaga, teka lang may tumatawag. Hello? Sa biyahe, bakit? Okay, sige.
Ayun, yun nga. Nakatalo siya sa may tenga. Hindi sa bandang tenga lang. Alam nyo yung lagayan ng strap. Doon ko siya tinali. Sa mismong strap lang. Tapos hindi, ano lang, single overhand lang. Hindi ko lang kung yun yung tawag eh. Hindi ko na siya tinali maigi. Kasi nga, pag nakasuot yung helmet, naiipit naman yung tali. Tsaka yung nut na yun. Effective naman kasi hindi nahulog yung camera na. Yun lang. Kasi tingin ko, okay naman yung chain mount. Ang ano ko lang, hindi siya 100% na nakakapit. Kasi may mga parts na hindi siya nakakapit. May bend sa ilalim, may kurba yung helmet. Tapos yung gitna, butas kasi nga yung design niya. Tsaka yung sa hangin, yung vents. So yun yung tingin ko. So ginawa ko, tinesting ko muna. Bumili muna ako ng 3M na original. Kasi yun yung kinabit ko sa kanya ngayon. Tapos nilagyan ko ulit ng tali para sure kung sakaling bumigay ulit, buti na yung safe. Kasi diba sabi ko, yung shape niya, kung isipin nyo kung magkano yung camera, medyo mahal to. Tapos nagtitipid ako sa chin mount. Hindi magandang ano yun, diba? Kasi pag si Hansi, ano yun, sukat yun, parang naka mold yun dun sa shape ng chin mo, ng helmet mo. So kung yung ilalagay mo, kapit na kapit talaga siya. Kasi may mga Hansi tayo eh. Yung isa nating nag-retire, naka Hansi yun. Kita mo, kapit na kapit pa rin. Kahit hawakan ko siya dun sa chin mount, doon ko siya buhatin. Hindi siya bibigay. So shoutout kay Hansi. Ganda nung ano niya, chin mount. Tapos yung kanina rin, naloobat naman, wala tayo dalang extra. Naghanap tayo ng barbershop habang umuulan. So pero lang naman to, gusto ko lang kayo i-update. Ganito yung naging itsura nung result ng natin, paghahanap ng barbershop. Tapos dito na rin natapusin. Thank you ng matindi. Hanggang sa muli. Bye bye.